Sumayeng hapon natong tanan. Welcome sa atong panimbahon sa kahaponon. And let's all stand. Magampo ta mga kaigsunan. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this afternoon. Please bless us once again with your wisdom. Allow us to understand your message, O God. Please use me, empower me once again for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. This afternoon, magpadayon ta mga igsoon sa people in the New Testament, ika-153. Nato nga pagtuon sa mga katawhan nga gigamit sa Ginoo sa New Testament. And we are now going to talk about the life of Mary, the sister of Martha. The life of Mary. So, ikaupat ni nga Maria nga atong isgutan mga igsoon. O kaning Mary, sugod sa permiro nga Mary, the mother of Jesus, hangtod na kang Mary Magdalene, o niya Mary, the mother of James and Joseph. And now we are going to talk about Mary, the sister of Martha, the meaning of her name, and also the name of those Marys is bitter. Bitter or bitterness. Three things kabahin sa kinabuhi ni Mary, mga kaigsunan, nga itong isgutan. Number one, Mary's devotion at Jesus' feet. Grabe ni siya devotion. Mary chose spiritual nourishment over busyness, prioritizing fellowship with Christ above all else. So makita nato si Mary, mas gipili niya nga naa siya sa tiilan ni Jesus sa panahon sa pagpanudlo. So, absorbing the messages is more important than anything that you can do in your life. Ato ning hinumduman mga kaigsuonan. Doon na gani panagisgot sa pulong sa Ginoo. Mapastor man ang magwali, sikinsa man ang maghatag sa mensahe, basta gikan sa pulong sa Ginoo, hisgutan gani ni maunay pinaka-importante anang panahona. Ay pa, nakasabot ha? So you are going to give attention or attendance to that teaching because it is the Word of God. The Word of God is the Lord Jesus Christ Himself. So muna importante kayo sa atong pag-memorize og mga scripture. Uy, ayaw mo pagsaba. Kaya nga naman, it is the Word of God nga gi-recite. Ayaw jud ninyo kalimti. Ang pulong sa Ginoo, si Kristo mismo. Gitawag na siya the Word of God. Si Kristo. Tulo ka persona sa Dios. God the Father, the Word, and the Holy Spirit. The Word is the Lord Jesus Christ. In heaven, gitawag siya the Word of God. Nang iyang gisulob mga igsoon, pula sama sa dugo. Maunay kamatuuran kabahin sa pulong. Mauna nga maabli ang pulong sa Ginoo, mabasa ang pulong sa Ginoo, give attendance gyud ta. Respeto ba kay si Kristo na nitingog mga igsoon. Maunay naa sa kasing-kasing ni Mary. Maunay bisag unsa pa ka busy diha, naminaw gyud siya kay mas importante ang pulong nga buhian ni Kristo atong panahona kaysa unsay madalit nila. Nindot man sa nang hospitable ta. Pero mga kaigsunan, make sure na di gyud nimo i-miss ang message of the Lord. In Luke chapter 10, 39 to 40. Luke chapter 10. to 40. Tanawag sa Ingos Bible mga igsoon. And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard His word. Naminaw ra si Mary dito. Para kang Martha, nga busy kaayo, cumbered with many things. Para niya, tapulan man ni si Mary, oy. Kay para ni Martha,
Importante kayo nga ma-entertain nato ang atong bisita. Importante nga maandaman natong pagkaon ang atong mga bisita. Pero di man to mo itumong ni Kristo, kabantay mo sa prinsipyo ni Christ, wala ko mianhi para alagaran. Nianhi ko para mualagad. Si Mary was so careful, mga igsoon, anang dapita. In verse number 40, the Bible says, "But Martha was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her, therefore, that she help me." Contradict, mga igsoon, sa prinsipyo ni Kristo. Wala man ko ni anhi sa inyong balay. Kung ato ning tugutan ba nga magsubay ta sa prinsipyo ni Kristo, mura magnindot kay itubag ba nga, wa man ko ni anhi para inyo kong alagaran. Ni anhi ko para mo alagad ninyo. Muna wala siya gitumana ni Kristo, mga kaigsunan, pero giingnan hinon siya ni Kristo. Si Mary, nipili siya sa sakto. Ang imong gipili mo isayop. Kay hindi yun siya diri, Martha, thou art careful and troubled about many things, but one thing is needful. And Mary had chosen that good part, which shall not be taken away from her. O sa may pasabot ni Christ, nga ang pagpaminaw sa pulong, mga igsoon, maimo na, why makakuha na. Muna mo ipikto sa imong kinabuhi, nga mo grow ka, mo mature ka. Muna sa panahon sa pagpanimbahon, ayaw dyan mga kaigsunan nga tuguti, nga naay ma-waste nga message, nga ihatag sa Ginoo nimo sa panahon sa panimbahon. Kuhaa gyud na tanan. Ayaw palipat sa mga kabataan, kay magsaba man gyud na sila. Sultian ta mo pag naay bata diri unya di magsaba, makuyawan ta. Kabantay mo sa inyong balay, maghilo man kayo sa among balay. Si Luis kay sabaan man na siya, bisag unsa na lang iyang kuan, mag-suri-suri na siya dito. Inigbira niya diri, nikuha nimo aturo sa siya, di ka kaapas. Pero maghilom na gyud na si Luis, makuyawan mi. Di ba? Kung wala sa mong pananaw, murag wa lagi kisaw ron. Pangitaasa naman si Luis ni sok-sok na. Or naglain ng lawas. Nga di man ni mo kiat, murag atong ino mapagkiat, dahil makuyawan sa tanimo. Di ba, okay? Normal sa bata nga, tayo mga excess movement nga, kitang mga adult, dili ta kasabot. Yang mura pagwa ka ni Agi diha, wa na magud ka kahinumdom, nga perti po ni mong kiatana sa una. Mura kita mga adult, dapat na atay extra nga, mura kanang extra nga room ba sa ato kasing-kasing to understand the children. Kasabot mo. Ayaw mo kaayog kuan o niya. Labi na mga nahingtungdan nga mga parents, kung unsa kakiatan imong anak, that is your mirror. Ingon anak po dahil kakakiatan sa una. Ing anak po kakasipat sa unang panahon. Wala instead na mga suko ta sa atong anak, ato na naman, ing-ani gyud ko sa una. Si pata ginan ako sa una, no? Oh, at least gipakita ka ba sa Ginoo kinsa ka before. Okay? So ayaw pabalda sa mga bata. Labi nagdili na nimo anak. Kay murag ma-irritate maka. Mo nagigamit sa yawa para di ka kapaminaw. Manong ma-irritate makabata mana. Di ba? Under the protection of God na. Unya masuko ka tungod kay nagkiat. Makakita o makadungog ang Ginoo sa imo kasing-kasing. Ayaw pabalda, it is your challenge. Receive the word of God and be excited to listen. Kana bitong naa kay paminaw, bisan pag mag-agi-agi mo, kamot jud ka. Kaya nga naman, eager ka nga makakaton. Pero nga nung magpabalda magkagamay kasikas diha mo. Sa mukha sa nila, wa na. Naanay word nga na-miss ni mo. Mo na nakapait. So, devotion na mga kaigsunan. How is your devotion?
Si Mary, wa nagpa-bother. Si Mary, bisag, anak kadungog, ito siya, oy. Kay si Kristo, iyang istorya, si Mary, naglingkod dihas doon. O ganong wala na lagyan niya si Mary. Mary. Tabagis ako diri. Pwede ba ito niya doon ko? Mary. Tabagis ako diri. Nindiritso man siya ni Kristo, di Mary si. Makaingon sa tag, Mary si. Hindi ba yan na maayo, Mary si. Di ba? Nindiritso man siya, yan na ito kay kablit. Tanaw na ito mo, ingon ba si Maria niya nga, sige, pabiyaan niya si Kristo. Sila rin giadto dito. Mao na kalisod po na ka si Kristo ni adto para manundo niya silang tanan magbisi kaayo dito kuan trabaho para makaandam og pagkaon. So si Mary naglingkod gyud siya, naminaw siya, devotion na mga igsoon. So when you read the Bible, that is your devotion. When you read the Bible, walay magsamok na ko ha. Ayaw pabalda kay it is your moment with the Lord. Personal devotion, family altar, unsa pa? Church service. This is our moment with the Lord. Dapat walay kuan di ta magpabalda mga kaigsunan. Sa imo pagpaminaw ayaw pabalda. Di ba? Kay kung panalitan ang minsahidor mga igsoon. Bisag unsa na lang nga kuan ate pa ha. Iwi man gitara da. Malipay mo na. Ha? Oh. Daghan kayong kuan ba? Balingaw mo. Padayon diha, oy. Tingali, madugay mo, reklamo yun mo. Kaya bisa kung saan nalay pansinon ba? No, say mo, Brad, imo nektay, Brad, na. Hasta ka na. Bisa kung sa'yo makitaan ba? Daghang makita ang pastor diri, oy. Unya kada na'y makitaan, pansinon. Kaya pa, sa man, seryoso taan ni sa pagwali, seryoso taan ni sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. So dapat focus, devotion na, mga igsoon. Nga na ay clear ba? Clear kaayo, o kanang, kuan kay tanan ba, kanang focus kay ta sa mensahe sa Ginoo. Mo na gibuhat ni Mary. That is Mary's devotion at Jesus' feet. So dapat ingon ana punta mga igsoon. When we have our personal devotion, Bible reading nato. So dapat nakakuan jud ka. Di kay nagtatapad ka diha og kanang kuan na nag-text. Kada tingog sa imuhang kanang messenger, li. Usa man gyud ang imuhang tuyo. Dapat wa ka di ka magpabalda. Mga igsoon. Kung na magini ka mo gamit ka diha sa imong gadget, kanang mangayo kag mga pagtudlo, pwede mangutana ang AI mo, explain na ba yung AI ron. Pero ayog ay kumpiyansa. Kay usahay ang AI, ang iyang explanation, katoliko. Kay manguha, rabayan na siya o kanang mga, o kung sa'y pangutana ni mo, mga ikay rin na siya dito, kung sa'y makuha niya sa gi-input. Unya ang makaikayan niya, mga igsoon, lahi ka pagtuo. Muna ko ikaw, masaligon kay ka nga, grabe na AI ron, mo kuan na, mo explain na. Di ba? Muhatag na kay mensahe ang AI. Unya, wa kay deepness sa pulong sa Ginoo. Di ka kabantay nga, uy, di naman ni mao. So, mausap na yung doktrina madugay. Di ba? Ang imo na itanong mo kay AI. Luping na si Suryano ron kay tanan si AI, why balibaran? Tubagon na niya. Pero mga kaigsunan, we are what the Bible says. The Holy Spirit can teach us. Muna ayaw pabalda. Kung magbasa ka, let the Holy Spirit teach you. He will open your heart, He will open your understanding, and He will put all the things that you need to understand para matuman nato mga igsoon. Number 2, Mary's faith in times of loss. Diri, believe kay kung Mary diri. Even in grief, Mary expressed faith in Christ's power. Her tears moved Jesus deeply.
leading to the miracle of Lazarus' resurrection. Makita nato sa mga verses, mga kaigsunan. Dili nato makita ang difference ni Martha ug ni Mary sa arrival ni Jesus Christ. In John chapter 11, verse 32 to 35. Ingon sa verse number 32, then when Mary was come where Jesus was, and saw him, tanawa ko sa gibuhat niya, she fell down at his feet, saying unto him, Lord, if thou hast been here, my brother hath not died. Pagtuo na with respect. Si Martha, the same man gihapon, kung diri pa lang kasayo-sayo, dili mamatay ako igsoon. Pero usa ang giingon, niadto rin siya dito without bowing down. Wala siya ni bow down. Diretso ra siya sulti. So diha sila managlahi. Tanawa si Mary, klaro kayo ang giingon sa Bible. When Mary was come where Jesus was, kay gipangita man siya ni Christ mga igsoon. Ingon din sa Bible, and saw him, she fell down at his feet. Grabe nga respeto na. Saying unto him, Lord, if thou hast been here, my brother had not died. Pero si Martha, naong-naongay gyud mga igsoon. Muna, giingnan na siya ni Christ. Mabuhi na siya. Pero dire, tanawang response ni Christ, lahi. Verse number 33, when Jesus therefore saw her weeping, and the Jews also weeping, which came with her, he groaned in the spirit and was troubled. Na-move siya mga igsoon. Sa pagtuon ni Martha, weeping. Mawag itong pangingon, mabuhi na siya. O nituo ko, mabuhi na siya sa resurrection. Tuwa dito iyang pagtuo. Pero ang gipasabot ni Kristo, karon mabuhi ra na siya. Physically, dili sa ikaduhang kinabuhi. Kaya gipasabot ni Martha, sa dihang ningon si Christ, mabuhi ra na siya, nilaktod siya dito mga kaigsunan sa Resurrection Day. Panahon sa pagkabanhaw sa mga luwas. Pero di man na mo'y pasabot ni Christ. Ang pasabot ni Christ, nga karnang sitwasyon karon ni Lazarus, mabuhi siya. Pero si Mary, mga kaigsunan, nakamove yun siya sa kasing-kasing ni Kristo, according sa Bible, and was troubled. Nalimad ka, tanawag ko sa tubag ni Christ kang Mary, and said, where have ye laid him? And they said unto him, Lord, come and see. Kung sa tubag niya ni Martha, mabuhi ra na siya. Thy brother shall rise again. Muna gitubag ni Christ, ni Martha, kay ginuman, mandiri pa lang ka, mabuhi tato. Di tato mamatay. Aging na rin siya ni Christ, thy brother shall rise again. Pero diri mga kaigsunan, the same ang gisulti, pero different ang iyang devotion, different ang respect niya kang Christ, lahi. Ang tubag ni Christ, asa man siya gilubong, asa man siya gibutang karon. So gitudluan sila mga kaigsunan, tanawag unsay nahitabo. Jesus wept. Nakahilak si Kristo eh. Diyan na ito makita mga kaigsunan kung unsa ang closeness. Pinangga man ni Christ tanan ang pamilya ni Lazarus mga kaigsunan, close sa iyang kasing-kasing. Pero makita na to si Mary was different. Mga bisan sa pagpasalamat, different gyapon si Mary o si Martha, mga igsoon. So makita na to ang pagtuo ni Mary diri, bisan naa na sa sitwasyon mga igsoon nga namatay na iyang igsoon, pero sa the way niya gisulti, mura ba og sa baho pa, natimahuan ni Kristo ang iyang pagtuo nga tinuod. Mas humot kaysa pagtuo ni Martha, kaysa dihang niingon na si Christ, kuan na, tangtanga ang bato. Si Mary ni pugong, Lord, nanimaho na nakaroon. Upat na kaadlaw na siyang gilubong diha, nanimaho na iyang lawas. O, pagtuo ba na?
Pero si Mary, wala siya mga igsoon, anang butanga. Ang pagtuo ni Mary, mas real. Nga nagtuog yun siya nga mabuhi si Lazarus. Moni na kanindot. Number 3, Mary's worship through sacrificial giving. No? Kaya nabuhi naman to si Lazarus. Mga igsoon, ato na lang ilaktod. Diri nakita og balik ang iyang worship. Nakita na to iyang devotion. Nakita na to iyang faith. Karon atong tan-awon ang iyang worship, mga igsoon. Lisod kaayo nga maingon ka, I worship the Lord with empty hand. Empty-handed worship ba? Si Mary nag-worship siya sa Ginoo, naa siya'y gidala, mga igsoon. Og dili lang kay gidala niya, iya pa gyud gi-perform. Tanawag unsa klase nga worship ha? Mary's act of worship was extravagant, humble, and prophetic, pointing to Jesus' coming burial. Grabe kayo, usa ka act of sacrifice, nakita ning tulo. Extravagant, dili basta-basta nga offering. Unya humble, grabe kay down to earth, mga igsoon nga kasing-kasing nga nag-offer. And prophetic, dunay gipasabot. O tanawa, John chapter 12, 3 to 8. John chapter 12, 3 to 8. Tanawa ko sa ingon sa Bible. Then took Mary a pound of ointment of spikenard. O sa ingon sa Bible, very costly, and anointed the feet of Jesus, a sign of humility, and wiped his feet with her hair. Ang contrast, mga igsoon, sa ulo o sa tiil. Gihunara niya ang tiil o gipahira niya sa iyang buhok. Grabe nga humility. And the house was filled with the odor of the ointment, kay dili baratuhon nga ointment ang iyang gidala. Verse number 4. Then saith one of his disciple, Judas Iscariot, ang buutan nga disciple, mga igsoon, ang buutan nga apostoles, Simon's son, which should betray him. Why was not this ointment sold for 300 pence and given to the poor? Uy, kagrabe yun, buutan din is Judas, no? Pero di man pwede nga dili i-reveal sa pulong sa Ginoo ang tinuod, mga igsoon. Ingon pa sa verse number 6, this he said not that he cared for the poor, but because he was a thief and had the bag and bear what was put therein. Under sa iyang control kung sa isod sa treasury. Siya'y tigdas, kwarta, mga igsoon. So, kasayang, gi-offer kang Christ nga kinasing-kasing. Unya, maingon si Judas nga kasayang. Unya, ang iyang unahuna nabasa sa Ginoo, ang iyang kasing-kasing nga para sa pobre kintahay, pero dili dayto tinuod. Tanawa, wa nagipalabay ni Christ, mga igsoon. In verse number 7, then said Jesus, let her alone. Against the day of my burying hath she kept this. Prophetic. Nakasabot si Kristo, nabasa ni Kristo sa kasing-kasing ni Mary. Verse 8, for the poor always ye have with you, but me ye have not always. Sige mo kuyog. Sabot ato, na di magibuhat. Sige man mo kasugat sa mga pobre. Sige man mo og kakita og mga pobre. Na di mo gibuhat. Nya karon nga naay gi-offer diha nga mahal kaayo nga ointment arin ako magunahuna dayon mo sa pobre. Kakasayang adto na unta na ihatag didto. Mo sa may tabo karon. Dunay mga membro kintahay nag-offer, nagdala sa simbahan para ni sa simbahan pastor para panindot sa ato ang meeting place. Unya mingon dayon ang usa ka kuan nga way hatag-hatag. Sayang panghatag pa na sa mga pobre o. Kinaman tatay kanang kuan, naman tatay rescue. Ngano wa naman na kuan didto, kasayang Pero ang kasing-kasing sa nag-offer, kana tinuod ba?
Di ba? Biyo na ito, kitahay nga, kuan, nga, nag-offer ba nga, naluoy man ko sa atong kuan, kanang atong mic ba kay usay mawa man ang signal. Nagpalit og perting mahala. Niya gi-offer diri. Mag-offer kog mic pastor. Kanindo tanan no, dawaton na to dili. Niya naay maghuna-huna diag dautan. Naay maghuna-huna dautan. Kasayang anak pila na tag 60,000. Nya microphone ra. Uy, og irara, inikanta bitaw diri perti man sa ninduta. Di ba? Di ba manay mga microphone na to sa una? Unya na nga hagtos na kay ang uban na lumos dito sa baha. Unya ang uban nahagtos na gyud. So wala na tanikuha o sa anak mga igsoon, pero malay mo kung naitandugon sa Ginoo ba, uy, dawato na to na uy. Ngano gutaong di. Kanay nanay nagunahuna diha. Sunod nga Thanksgiving, agoy, Thanksgiving, pasalamat sa Ginoo, Lord, salamat sa panalangin. Agoy, to ana, Brother Mike, naanay nagunahuna, Brad. Naanay nagunahuna. Pero patakan na niya magpalit. At tunay mo sa Shopee na malit. Spileter. Pag abot dili na tumao. Kung buhaton ganan ninyo mga igsoon sa dili pa na ninyo buhaton, ang pagkikistorya usap mo nako ha. Kay para mainsakto na inyong offering. magkuyog. Di ba no? Kay base kinig abot, di gyapon na mapusilan ba kay unsa man imong gipalit, brad? Fake money, fake. Okay, naay dagang fake ana. Unya gihatag nila same price. Mo na magbantay mo. Pero wata kay ba? Paulay gi-offer ni Mary. Pero naay dautan no gunahuna, kasayang sa gi-offer. Mapuslan manuntan na sa mga pobre. Gitubag sila ni Christ. For the poor always ye have with you, but me ye have not always. Ato ning iklaro pagyud mga igsoon sa Mark chapter 14. Kaya naay anggulo diri nga gisuwat ni Mark chapter 14 verses 6 to 9. Another angle mga igsoon sa pagkasuwat. Ingon diri sa verse number 6, and Jesus said, "Let her alone. Why trouble ye her? She hath wrought a good work on me." 7, "For ye have the poor with you always, and whensoever ye will ye may do them good. But me ye have not always." Verse 8, "She hath done what she could. She is come aforehand to anoint my body to the burying." Verse 9, "Verily I say unto you, wheresoever this gospel," tanawa ko sa resulta, wheresoever this gospel shall be preached throughout the whole world, this also that she hath done shall be spoken of for a memorial of her. Si Judas nga namansin sa gibuhat ni Mary, nahimo sa siyang memorial, mga igsoon, sa betrayal. Tanawa? Muna careful gyud tag unsa man ning atong worship. Kay naay dawaton sa Ginoo, naay di dawaton sa Ginoo. Nindot kaayo ang kanang thinking ni Judas pero dili tinuod. So, ang iyang worship kintahay gusto siya nga mubuhat og nindot para sa Ginoo pero wala gi-accept ang iyahang sugyot mga igsoon. Pero ang gibuhat ni Mary was accepted and was awarded by the Lord. Kanindot ana mga igsoon nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo o pananglitan mawala na ta aning kalibutan na nagpadayon na ang mga batan-on unya nagpabilin ang imuhang pagmentor sa mga batan-on kabahin sa pagbuhat sa ebanghelyo. Sa pagwali. Ikaw may bukang bibig sa kuyog pa buhi pa to si kuan. Imungan gisulti ba? Mao gyud toy nagbaid nako. Mao gyud toy nagkuyog-kuyog nako. Mao toy
nag-insakto. No? Mao to siya nahimong Aquila at Priscilla sa akong kinabuhi. Nga giinsakto ang mga kulang-kulang nako nga pagtudlo. Kanindot ana mga igsoon nga mahimo kang bukang bibig. No, pero pwede sa ka mahimo bukang bibig. Sa buhi pa to si Kuan, grabe mao to'y grabe challenge gyud. Gigamit gyud sila sa Ginoo nga kuan ko ba? Piti kahilabtanon na to. Nabaid jud akong pasensya. At least napuslan ba no? Pero bate kayo. Di ba, kailangan yung mga panghitabo sa simbahan nga di na yun na malangkat sa unahuna sa mga katawhan. Nahimo na siyang part of the history. Nga kaning mga tawhan na, bisag wa na diri, mahinumduman. Unya, maistorya man na sa pastor, mga igsoon, kay mahimo man na siyang lesson. Daghan ang mga nipanaw na ba? Maisgutan na to, mga igsoon, na good, na bad. Di ba? Sa pagsugod yun aning simbahan na, dagatang maisgutan, oy. Ingon ana ni atong kinabuhi, mahimo tang history. So sa masugot mong sa dili, sa unahuna sa mga tao, naagyo na diha nga magpabilin. Si Christ, mga igsoon, nagsugyot dili kaning gibuhat ni Mary. Sa ministry of the gospel, may hisgutan yun ni siya. Ang tanawa, nakaila mong Mary? Pero may hisgutan, mga igsoon. Ug moabot ang panahon, kaning atong gipangbuhat diri, mahimo ni siyang legacy. No? I do not know kung unsay mga istorya unya inigpanaw na nako kato si Pastor Gonzalo sa buhi pa to. Unsa dayon tingali may negosyante kay toy. Tingali mo ra pud na kay mo ra pud ni tan-aw ninyo sa kung dagway. Wa gyud mo kasabot nganong naatay content making lagi ni. Wala ko nanudlo ninong negosyo para mo makakwartara. Pero I challenge you mga igsoon. Kung gusto nimo nga mamilyonaryo ka karong tuiga, tukuyugan ta ka. Kay kung ako rin nangandoy nga ako rin mamilyonaryo, di ta mo kuyugon. Kay samok-samok man mo. Pero lahi man ang kuan sa Ginoo, kinsa man ninyo nga willing ka kanang seryoso ka ba? Seryoso ka nga maligkas ka alang imong prisuhan para mahimo kang libre para sa buluhaton si Ginoo ug sa imong pamilya. Then I will go with you. Kuyugan ta mo para mamuntar na makumpleto na ang imuhang kanang network. Kay mo malay akong trabaho. Pero wa pa man ko nakakita mga igsoon nga seryoso. Kay wa may mo communicate. No? Nakinahanglan inigsugod na to, i-lower down gyud na nimo ang imuhang kuan. Kuan jud ka, kuy jud ka tamas ginawa, hantod malibre. 6 months, makikita na ka. Makita na nimo ang resulta. Pero kanang, pagkuyog karon, niya pagkahuman, ang sunod na tong kuyog, sunod, after pila pa kabuwan, adi ka seryoso. Adlaw-adlaw na to, way labot ng simba. No. Magsulwining ta, ipakita na ko ninyo sa aktual unsaon nga makasulwining ta aning atong resources. Sige na ko invite ninyo. Sige na, kuan ako. Ug sa kuan pa ba? Use me. Hello? Para makuan ba? Para makita ninyo ang kaning kuan, ang kamatuoran. Pero kinahanglan saktuho na to sa pagtrabaho. I-ready ang imong packet. Kay mo gasto magyug ka. Dili kay ni paguyog ng pastor kay pastor gasto ani. Adi kinahanglan actual training. Mo gasto ka kanang imong gi-invite ikay gastuan na niya. Why problema nako? Ay ko gi-appeal. Kay ato magisakto. Kay mo man ni atong tudlo, kanang imong inviteon mo na imuhang prospect for discipleship. So anha ka mo invest diha. Ako nga nagkuyog nimo, let me buy for my own. Mao sa nay buhaton nimo unya, sa dihang kuyugan nato nimo, imo na tong gi-develop ang kinabuhi sa imuhang kanang gi-downline nimo, mao to imuhang prospect for discipleship. Imo to siyang kuyugan, imo sa siyang ingnon.
ayaw ko, bahala na ko sa akong pagkaon, ikaw mo gasto ng imuhag kuan. So kung maunay ato ipadayon mga igsoon, walay mamatay nga network. Buhi kayo. Ug magdagan diha ang discipleship. Pindot kay ba kananay structure daan ug diha nato gipadagan ang mensahe sa Ginoo. Oh. Pero kung inyong ginahuna, negosyo naman ni pastor. Mao na gipakunol mo sa Ginoo. Kadaghang kalag mabutang nato diha mga igsoon, naka-structure na daan. Oh, hinay na mo adto. Ang kana na imong first level, sige na imong bisita. Mustang kinabuhi. Oh, ang sanay kausaban, it can be done. Maminaw lang mo sa nag-lead ninyo. Dili kay mangita na gyud tag kwarta marugin nato para malibre ta, para makapanglagat ta sa Ginoo. Unya na libre na ka. How can you serve the Lord with your money? Atong insulto ang Ginoo. Di ka provide ng Ginoo, maningkamot ta para maka-provide ta, makapalit tag yuta o unsa pa diha atong gikinahanglan. Insulto na para sa Ginoo. Ang atong tumong mga igsoon, kalag God will provide. Property, building, vehicle. Ang Ginoo mo hatag na to ang nag-wisdom how to get it. Pero ang kaning atong gipaningkamutan para malibre ta, kalag mga igsoon atong pangitaon. Mahibong na lang tayo, niglingi na to, wala punua sa atong panudlanan. Grabe naman yung freedom na to. Muna nagingon ni pastor nga, time freedom, financial freedom, health freedom. O na. Pero ka na, nagay kay gano'n, makuhan, masakit, palagta. Basta na, babag. Pero tungod kay na naman kay freedom, anang tulo, kay importante kayo, malabang naskalag ni mo. Na kay freedom from sin. Mo man ay hurdle na to. Kana mga sala, mga igsoon, mo man ay mupugong na to, nga dili ta kapadayon sa pagtuman ba? O, nalibre na ta. So what will happen to you and your legacy? Kana imong family. Mahimong nindot kayo nga ehemplo sa buluhaton. Unya ay kung ina nga di na itugod sa Ginoo mga igsoon, nga karong panahon na dunay simbahan nga puros disciple. Kay kasagaran sa mga simbahan karon ginapundok naman gwalihan. Nya gipundok diha, nya kun di na kauyon ngita taglaing simbahan. Kasabot ba mao man nahitabo sa pagsugod aning simbahan na. Pundok lang Bible study ba? La pundok diha tudlo, wala gyud penetration bitaw nga kanang personal gyud kanang intentional discipleship ba? Wa man gud nagsugod og discipleship karon ra matabag-o mga igsoon ni shift ta, mo nang lisod kaayo kuan sa inyo ha, i-drive ang kamo nga mauni ang atong buhaton para moabot ang panahon after a year, after pila ka years, 5 years, mga disciple ang naa diha. Pirting dig-una mga igsoon. Nga kung naay mangisda sa atong simbahan, wa nay makuha. Kaya nga naman, ang mga isda kamauna kasabot na, oy, di pwede. Diba? Pero kanang kuan ra, barkadahon ra ka, niya kamadado ka diri. Discipleship mga igsoon. Mo ni reason nga nung nag-tent making ta so that we could make disciples. Kay kinahanglan na siya time, kinahanglan siya money, kinahanglan siya og health. Kay lisod kay itudlo mga igsoon nga mura kag iro sikag pamaghut. Piting lisura. So kinahanglan naa ka imong strength intact mga igsoon. Usa ka adlaw makita nimo ang progress sa imong family. Wow. Di usa pud ta nga himuon sa Ginoo mga igsoon sama sa iyang gisulti diri para kang Mary. Mahinumduman ang imong pamilya. Mahinumduman ikaw mismo. Moabot ang mga panahon. Ikay mahimong tanawa. Sa kaduwa kay nga panahon, ang sakripisyo ni Babyos nagpabilin. Si Mami, nakakita pa man isang Babyos yun, personal. Ako, ko kita na lang ko sa picture, o sa iya gibuhat. Mga igsoon, sa pagtuo niya, daghan nagbatikos niya, labi itong Red Bible, nga makaangkon og Red Bible ang mga Cebuano.
Daghan ni kuan na to, ni saway mga igsoon. Pero ni purso siya. Ug nahitabo gyud 1 million Bible. Red Bible. Mo to iyang goal. So nahitabo. Karon si Dr. G. Salva, ang iyang goal nga masaturate ang tibuok Philippines. Naa siya kuan diha. Di na to ma-question usa na iyang gibuhat kay mo may iyang goal nga masaturate, maadtuan, mawalihan, ana ra ba? O karon atong i-goal mga igsoon nga kaning simbahan na puros disciple. Asa man sa Bible diha nga makaingon ta sala na. Ha? Didiha na to makita ang multiplication. Mag-multiply. Kaya ang matag usa nag-disciple at least minimum of 3. Siya ro di nimo kaya na timanon ang tulo sa tibuok nimo kinabuhi. Ang uban na 5, ang uban na 7, ang uban na 10, ang uban 12. Depende sa imong kaya. Kasultian ta mo mga igsoon, the longer you do it, the easier it gets. Sa to pa mag-increase jud ka. Unya wala kay buhaton sa imong kinabuhi, ingon na kay abunda na kay ka sa imuhang kanang pangwarta. Asa man ni pamutang imong kwarta? Si maghimo na sa kagalaing set na pud. Imong i-groupings on diri 5. Tag 5 lang nya. After pila ka years, well, kaya na sa nako mo set og another 5 da. Oh, set ka another 5. Oh, another 5. Mibutan na to. 4 ka set sa 5. Aperte ninduta. O, pwede ka magkwanta. Reunion ta kaning ako mga disciple tanan. Kaning ako mga direct nga mga 5 disciples. Kanang, magkwanta. Mag-beach bataron. Pasa man, sa Maldives. Nga naman, tent makers man. Tent makers. Di yun na imposible mga igsoon, nga kaning simbahan na mahimong disciple, and not only that, mga tent makers, mga negosyante. Doon naman yun ganit, di yun kasakayan ng negosyo yun. Naan na nabaho sa mga membro diri. Wala na nabaho sa uban. Nga kung doon ay mga activities sa church, excuse na yun, automatic. Dinaangay pa mo, kuan pa og ka ng mga liblib pa mga igsoon, with pay. Kaya ba na ninyo kung namoy empleyado? Na ay mga kalihukan sa simbahan? Ikaw pa may ingon, o ikaw ha, na-assign biya ka ni pastor dito. Ayaw kalimot, out na. Kanindot mga kaigsunan kung maunay atong kinabuhi. Mahimo lang na siyang posible kung atong pagtuo pareha ni Maria. Nga bisan naa na sa loss nga side sa iyang kinabuhi, namatya na siya gigsoon, pero ang iyang pagtuo nagpabilin dito ni Kristo mga igsoon. Tanawa iyang pagpasalamat sa Ginoo, ang iyang worship, nakita nato, sacrificial giving. Humble, prophetic. Ngunit nakanindot sa kinabuhi ni Mary. So, gusto ba ka nga mahimo unya ikaw na sad gamito ni Christ? Nga mahimong challenge nindot nga kanang klase sa imong kinabuhi nga ma-challenge sa mga tao, mga lagad tao tanawa to sa kuno. Mahimo kang example. Tanawa to. Pagkadungog na ko sa kinabuhi ni Babyos mga igsoon, di ako na challenge, na encourage ko ba? Kung gamiton ko mo Lord sa ministry, please help me to do something different. Nga wala nako, di nako makita ba kanang ikaw gyud mismo mo ingon nako mo ni buhata. Nga bahala nagbisag pila pa nakabuok diha manaway ug ganang mag-persecute. Help me to focus on that kuan kanang guidance nimo. Nya murag naginahila nagkahitabo mga igsoon. Kaysa simbahan nga gida ni Babyos diha mismo na ay panagtunga sa mga membro mismo. Na ay ni-agree, na ay ni-disagree, na ay nanghawa. Kapila na mga kaigsunan, nagkatipunan, na tunga-tunga. Pero tungod kay tinuod ang kasing-kasing ni Dr. Babyos, napadayon. Hangtod na butang na sa
sa leadership ni Dr. Army Gisalva, nagpadayon mga kaigsunan. Kay diha nakakuha og ehemplo si Dr. Gisalva. So ingon ana mga kaigsunan, kaning simbahan na ato ning paningkamutan sa grasya sa Ginoo, tent makers ta. Disciples ta. Di ta magda og dili disciple. Dapat naagi mo atiman. Dapat naay ka lang responsible ka ba ana mga kinabuhi. Pwede ba na nato buhaton? Karon mangutanan ni ka pastor, naa naman ko diri pastor nya wa pa ta nag-discipleship. Kinsa may mo disciple nako? Kinsa diha nanginanglan pagka nga naay mo disciple nimo? Mag-discipleship ta. Diba? Si Brother Adrino, ako na siyang gisaaran. Ako yung disciple ni mo, brad niya. Si Jennifer, si Eunice. Mag-set na lang may panahon kung kanusa dito sa ilang balay. Ingon ana, gasabot namin ni Eunice. No? Kaya nag-abot mi ni Brother Adrino, di man to discipleship, brad, no? Bible study. Tudlo sa pulong sa Ginoo. The way we are trained. Oy, gi-apply na ko. Pero sa sige na kung tuon sa Bible, ngano man nga ang simbahan, naa may mapuno, pero di magyapon managhan. Gaban tayo sa mga churches, naay mapuno, unya di managhan, ya makita na to, nga kani mga dagwaya, diri man niya, ngano tuan naman ni dito. Mo nag-maintain nako, ang ako nag-maintain nga di jud ko manguha diri og membros lain. Kinahanglan og unsay na kanang ihatag sa Ginoo nato. Dapat mao diha. Kung naa man gani ka, prayani na ni Dagipa, wa naman to ilang pastor. Na 70 Adventist naman to. Nga mo sunod sila nga sayop man to. Di ba no? So kana ato nang i-maintain mga kaigsunan. Karon, we are focusing on discipleship. We are focusing on tent making. Kay dili pwede nga ang discipler magkalisod. Nagpakaulaw ta. Kita'y nagpakabakakon sa pulong sa Ginoo. According to Christ, by now, kamo nga nagsakripisyo og mga dinagko nga butang sa inyong kinabuhi, sa pagkakaroon dapat naka-receive na mo 100-fold. Dili bakakon si Kristo. Mao nay gusto nako makita ninyo og diha ninyo i-engage ang inyong utok ug inyong pagtuo mga kaigsunan, mahitabo na sa atong simbahan. Imo gyud ang ibutang sa imong kasing-kasing. Unya, do not sleep. Ayaw katulgi. Do something. Buhatag yun na. So ato ning buhaton, kamo nga kanang wa pay mga nag-disciple ninyo, ato pangitaan kanang panahon. No? Nga naay mo disciple nimo. So kung maglisod kag pangita, brad, disciple ko brad, kinahanglan na agi maka-connect ba? Oh. So kung gusto mo direct ari nako, ako'y mo atiman ninyo. Kay lahi masanigod kanang magsimba ta. O kanang adtuon ka dito, natay mga sesyon ba? Lahi man na. So kano man day mabisi ko diyan dapita. Total ang atong ministry naman diha atong resources. Ang atong resources naman diha atong ministry. Mo na gusto nako makita ninyo. Kay gusto nako mga kaigsunan nga kaning simbahan na dili lang kay tent maker, dili lang kay disciplers, kundi family-oriented members. Walay tao nga mubiya siyang pamilya para sa kwarta. Kay kaya kayo ihatod sa Ginoo kana inyong panginahanglan sa inyong balay para lig-on ang pamilya. Ug walay mga young people nga kana bitong masway ang ilang attention because nindot kayo ilang nakita. Kita ra may nag-abog sa mga young people. Ngano man, because the way we handle our service to the Lord. Nakita nila nga nangalagad, kintahay ka pero wa ka ni sunod. Nagbuhat ka sa imong kaugalingon. Wa may nindot na resulta. So makaingon ang inyong mga anak, si mama si papa, ilang dagway na simbahan niya, unsa man ni atong kinabuhi? Ngita tag ato mo na buhaton nila, pero kung musunod lang gyud mo. Buhaton na to ni as one.
doing the will of God, mga kaigsunan, exactly as we are commanded, discipleship. So kani mga resources gihatag sa Ginoo nato in aid sa ato ang mission sa discipleship, mga kaigsunan, buhaton nato. Tugutan nato nga mulihok ba? Makita nato malibre ta, mga kaigsunan, pagkaanindot. Sultihan ta mo, kaning kada barangay dire, makalut kay gyud ta. Kaning kada barangay. Unya kaning mother church nato, baka property gyud nagdagko, kana pa may mga yutan dagko good. Nadiha ang eskwelahan, nadiha ang kanang rescue sa mga kabataan, mga nabiktima sa mga drugs, mga ginikanan nga nabiktima sa prostitusyon. Ma-rescue na to. Di ba? Mga nagkalisod tungod kay biktima sa katilingban, mga kaigsunan nga perti ka yawanon. O makakita sila og lighthouse. Manuol sila. Unya daghan kay mga disciples. Bisag kinsay maduulan, di ta kuyawan. Di kaysa sa matong bag-o. Tuan ni brother kon agoy. Managhan na sa ning gremlins. Ang uban niyo, wa mo ka ila gremlins. Managhan na po ni sila. So, makuyawan ta. Pero puro mga disciple ang nagpundok. Ready to make disciples. Ready. Na ay freedom. O nga di man na tutukan, mga kaigsuunan. Di ba? Pwede ba? Diha ta mabisi? Di kayo masitag sunod-sunod atong mga tawa may kalabutan na sa atong misyon, mga igsoon. Naman tayo Great Commission God. Manggawas ta. Mga bigtag kalag. Mga igsoon. That is the life of Mary, the sister of Martha. Nindot kayo nga challenge, mga igsoon. Nagtuon ko ba? Ninduta ni, kita na po'y ipaghinambog ni Christ bitaw. Na kaning tawhana. Mahimo ni siyang bukang bibig sa mga believers. Sadyang namatay na siya. No? Panalangin kay to si Kuan. Makainumdum jud ko kaning akong gibuhat. Nakupya ni nako niya. Nya napadayon ang imong legacy. Di kay warningan ka. Uy, buhatan maparihas jud ka ato ni Kuan. No, naunsa ra kinabuhi. Maparihas yung ka ato ni Kuan, ni kontra sa simbahan, awa na diri, na kinabuhi, biting luuya. No? Mao ginay may tabo, mga igsoon, kay di yun na malimtan. Whatever, kung sa man nagibuhat nimo manindot o mabati, i-allow gina ni Christ nga mahinumduman ka para mahimo kang warning or mahimo kang example sa nindot nga bahin. Every head bowed, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O God, for this afternoon. Thank you for giving us a message, and thank you for the life of Mary nga imong gigamit, Lord, para mahimong example nga nindot kaayo ang iyang devotion, ang iyahang pagtuo, o ang iyahang worship diya nimo, Lord, unsa kanindot ug unsa kalig-on. Salamat kay Lord, ug tabangi mi, Lord, please tabangi mi nga makopya na mo ang iyang pagtuo, makopya na mo ang iyang devotion, makopya na mo ang iyang worship. Please, Lord, let your people kneel before you this afternoon to ask your help, your blessing, nga tuguti, Lord, nga mahimo na mong priority ang pagkat-on sa imong pulong. Haron maaplikar na mo sa among kinabuhi ug munindot ang among worship diha nimo, Lord. Please, panalangin ni kini nga invitation this afternoon. Let your people kneel before you to pray, to ask you, O God, to help them to become like Mary. Salamat kay Lord. This is for your glory. In Jesus' name, Amen. Amen. Gusto nimo, mga